Game 2 na tayo ng Kushigaya Alphas laban sa team ng Hiroshima Dragonflies para sa kanilang back-to-back game at nagpakita si Kai ng versatility na galawan ng isang big man laban sa team ni na Coffee Coburn na Hiroshima Dragonflies. Ngayong araw, balak ng Kushigaya na makabawi laban sa team ng Hiroshima Dragonflies at kung titignan naman natin ay panalo sana ang team ni na Kai Sotto na Kushigaya Alphas sa laki ng kanilang inilamang na hindi nila inalagaan sa kanilang first game. Kai Sotto naman magiging isang dominant na big man sa USNCAA Division 1, ito ang ating nakikita at isa nga sa option ni na Kai Sotto ang paglalaro niya sa USNCAA Division 1. Hindi lahat ay qualified na maglaro. Dito, nagkataon nga lang na si Kai ay pwede pa at kung titignan natin ay All-Star ng NCAA Division 1, papanisin lamang ang All-Star ng PBA kung sa laro ang usapan dahil sa taas ng level ng kompetisyon sa USNCAA Division 1, kaya naman hindi rin masamang option ang paglalaro ni Kai sa USNCAA Division 1. Isa si Coffee Coburn sa naging dominant na big man sa USNCAA Division 1 sa team ng Illinois at kita naman natin overall mas maganda ang galawan ni Kai kumpara kay Coffee Coburn na nakasentro lang talaga sa loob ng paint ang laro. Ito ang nakita sa kanya na kanyang kahinaan. Naiisahan nga sa mga switches kapag mabilis na kalaban ang napunta sa kanya, naiiwan ang kanyang depensa. Ito ang nakita ng NBA. Nga rin dito kay Coffee Coburn at maging sa mid-range at 3-point area hirap rin itong si Coffee Coburn sa kanyang opensa. Yun nga lang old school bruiser ang tawag sa kanya. Siya yung all type ng isang NBA center. Inalok rin itong si Coffee Coburn na maging ang naturalized player ng South Korea. Yun nga lang kulang ang naging offer sa kanya kaya naman itong si Coffee ay tumanggi na maging naturalized player ng South Korea. Magagawa na kaya ng Kushigaya Alphas na maalagaan ang kanilang lamang ngayong second game laban sa team ng Hiroshima Dragonflies nang sa ganoon ay sila ang lumabas na panalo. Ito ang gusto nating mapanood ngayong araw. Kunin naman ni na Kai Sotto ang panalo kontra sa kanilang kalaban na Hiroshima Dragonflies sa kanilang second game. Nasabi naman ni Coach Tab Baldwin na si Kai ay isang stretch four type at hindi nga purong sentro. Sang-ayon tayo dito kay Coach Tab dahil na rin sa pagiging stretch four mas lumalabas ang tunay na lakas ng isang Kai Sotto. Hinalin tulad nga ni Coach Tab Baldwin ang peso ni Kai tulad kay Kristaps. Sabi naman ang naging dilawan ni Kai sa play na ito yung pasa maganda at isa ito sa pinakamagandang assist nga ng isang Kai Sotto na kanyang nagawa sa Japan B1 B-League. Malakas ang nakalaban ni Kai na si Coffee Coburn pagdating sa ilalim. Talaga namang tank build, malapad ang katawan, 7-footer nga rin, isa sa naging dominant big sa USNCAA Division 1 kaya naman na-challenge talaga ng gusto ang ating big man na si Kai Sotto. Maganda ang laro ng Kushigaya Alphas, yun nga lang mukhang masyado silang nagiging relax kapag malaki ang kanilang kalamangan imbis nadagdagan pa nila ito ay nagpapahabol na lamang ang kanilang team sa score at nauuwi pa sa isang comeback game para sa kalaban. Game day na naman ngayong araw, Kushigaya laban sa team ng Hiroshima Dragonflies at mauuwi kaya sa 1-1 ang score ng dalawang teams sa kanilang back-to-back games. Live ang laro sa FB at YT ng Japan B1 B-League kaya naman lahat ng nag-aabang sa laro ni Kai ay makakapanood nga rin ng libre ngayong araw. Kung sa malakas ay malakas talaga si Coffee Coburn sa ilalim kaya naman hindi rin ganon kadali ang maka-score sa loob ng paint at dahil sa kanyang height at size ay challenging nga rin ang pagdepensa sa player na ito ng Hiroshima Dragonflies.